Anyong Becky! Eto na nga yung day 2 ng Busan Tour ng mga Becky. At tignan nyo naman yung ganda ng view pagkagising mo sa hotel. Sana ganito lang ang view pag gumigising ka araw-araw. Nakaka-relax talaga at nakagana kahit puyat ka. Gising na nga mga Becky at mga nakaligo na. Ako na nga ang last at hindi pa nakakaligo. Love. Pero sabi ko nga sa inyo, pagkagising ko is coffee is life bukod sa rice is life. Hindi naman talaga kami sanay ni Kapudi mag-breakfast. Basta paggising ko, kape lang ang makapagpapaligaya sa akin. Ayan nga at nagtimpla ako ng kape. Dalawa nga lang at hindi pwede ng caffeine si Kapudi. Pinagtimpla ko na rin si Akla habang naliligo. At tignan nyo naman kung gaano kaganda yung view habang nagkakape ka. Sana lang araw-araw ay ganito yung view. Ang lakas makapiling mayaman. Nakabihis na nga kami lahat at ready nang rumampa. Samahan nyo kami for today's video at papasyalan natin ang the most beautiful temple here in Korea. Tanghali na nga nagising ang mga Becky kaya hindi na avail ang unlimited breakfast. Kaya naman lumabas na lang kami ng hotel at naghanap ng aming kakainan. Na-experience naman namin ni Kapudi yung unlimited breakfast na yun. At parang hindi ka rin naman masasatisfy. Mas masarap na lang itulog kesa igising ng maaga. At dito nga kami napunta sa hangover soup or pehejangkuk sa Korean. Total may mga hangover naman ng mga Becky. Dito nga sa Seoul common food lang yan. Syempre bago kay Akla at walang ganyan sa US. Kaya naman kailangan niya matikman. At tignan natin kung talagang effective kung mawawala yung hangover ng mga Becky. Nagbayad na nga ako at nagmamadali na rin kami dahil tanghali na. Nagpunta na kami dito sa bus station at inantay namin yung Hyundai 9 papunta ng Lotte Premium Outlet. Excited naman talaga ang mga Becky. Love. Dumating naman agad yung bus at hindi kami natagalan mag-antay. Madaming option ng bus number papunta ng Lotte World or yung papunta ng Lotte Premium Outlet. Pangatlong beses na nga namin itong mapupuntahan ni Kapudi. From Hyundai Station, aabutin siguro ng mga 30 minutes. Hindi ko lang sigurado kung ilang mga bus stop. At nandito na nga kami sa Lotte Premium Outlet at bumaba na ng bus. Pagbaba nga namin, nakita namin yung Lotte World. Plano nga talaga namin pumunta dyan. Kaya lang wala ng time at prioritize sila mag-shopping. Kumuha na rin ako ng taxi gamit yung Kakao Taxi nga siya para makapag-reserve ng taxi. Kaya naman kung pupunta ka dito sa Korea, recommend ko rin i-download mo tong apps nila. Pwede mo naman i-pay to the driver kesa gumamit pa ng credit card. At nagkape pa nga ang mga Becky. Antok na nga yung mga yan. At pogi yung nagbabantay dun sa may coffee shop. Aura pa more mga Becky. Kinuha na nga namin yung mga kape namin at tuloy-tuloy nang pumasok sa entrance. Ang daming ang mga iba't ibang souvenir na nagtitinda rito. Parang Baguio lang Becky, pero Pangasinan yung init. Summer na nga dito sa Korea. At ito yung pinaka-peak na mainit dito sa Korea. Andito na kami sa entrance. At libre at walang bayad ang pagpasok mo dito Becky. Napakadaming ang tao dito at halos lahat ay mga turista. Kumanan nga muna kami that time at para mapicturan at mabidyohan yung buong temple. Napakainit naman talaga that time. Tirik na tirik yung araw at patay na patay yung hangin. Pero ma-amaze ka pa rin sa view na makikita mo. Kahit mainit, nakaka-refresh yung view ng dagat at yung history na binabalik-balikan nila. Pangalawang beses na nga namin magpunta rito ni Kapudi at super enjoy pa rin kami. Kahit pangalawang beses namin nakita to, nakaka-relax naman talaga yung view. Lalo pagkasama yung dagat. Papunta na kami sa main temple at napakadami talagang tao. Napakainit nga that time. At tirik na tirik talaga yung araw. Pero walang makakapigil sa ganda ng mga view. At eto nga yung binansagan the most beautiful temple here in Korea. Sa dinabi-nabi ba naman ng temple dito sa Korea? Pinicturean pa nga ni Akla si Kapudi sa mga baboy. At bakit daw nandito ang mga kapatid niya? Charot! Naisipan nga nilang pumasok dito sa souvenir shop dahil aircon at gusto nilang magpalamig. Napakadaming ang tinda rito. May mga bracelet, kwintas at kung ano-anong accessories. At nakita namin tong refilan ng tubig. Chungsugi ang nakalagay or purified water. Pero naturally nanggagaling yung tubig sa bundok at pinupurified lang nung machine. Naubos na nga yung kape ko niyan at doon ko na lang nilagay. Nilibot pa nga namin ang buong temple at napakaganda naman talaga. Napaka-instagrammable at
perfect na perfect talaga mag-picture-picture. Tinry nga rin na Kapudi itong pagpapaligo ng Buddha. Ginaya lang niya yung mga nauna sa kanya. Bubuhusad mo nga doon 3 beses ng tubig at last doon sa kamay. At magbabaw sa dulo. Siyempre, sinubukan din ni Akla. Pinaliguan din niya yung Buddha at binuhusan ng tubig. Shoota, Becky, ba't dahan-dahan? Baka dahan-dahan din ang dating ng blessing sa'yo. Charot! At ako na nga yung susubo. Kinuha ko na yung panandok ng tubig. At sinalo. Binuhos sa ulo ng Buddha nang mabilisan. Shoota, Becky, para mabilisan ang grasya. Pangalawang buhos nga sa ulo. At pangatlo at pang-apat dun sa kamay niya. Sana naman effective at gumana. Hindi naman masama kung maniniwala. At ngayon nga lang namin napansin tong papunta ng underground. Right. Ito yung pangatlong punta namin ni Baby. Ngayon lang namin mapupuntahan tong pailalim. At curious kami kung ano ang nasa ilalim. Kaya tara at samahan nyo kami explore tong underground. Meron pala siyang natural water na lumalabas at ginawa ng kanal. Para sa mga Buddhism, holy water ang tubig na yan. Kaya naman sinubukan nila Becky at naloka yung Buddhism na kasunod ni Baby. Ginawa ba naman Nazareno at nag-sign of the cross? For your information, walang sign of the cross ang mga Buddhism. Pagkatapos nga din namin doon sa underground, tinuloy na namin explore ang taas. At dito nga matatagpuan ang pinakamalaking estatwa ni Buddha. May mga temple kang pwedeng pasukan at pagdasalan. Open naman to sa public. Kailangan mo lang hubarin yung sapatos mo para makasampa. At pwede ka na magdasal. Kami na nga lang ni Akla ang umakyat. Hindi na sumama si Kapudi dahil hindi na kinakaya ang init. Matarik-tarik nga tong aakitin namin at bato-bato papunta dun sa may tower sa pinakamataas na Buddha. At andito na nga kami ni Akla. Kahit napakainit kinere namin. Pawisan yan pero walang aatras. Lumuhod pa nga si Akla at humingi ng tawad. Charot! At eto na nga yung view mula sa pinakamataas na bahagi ng temple. At nakababa na nga kami ng matiwasay. At pinuntahan namin tong reclining Buddha na katulad na nasa Thailand. At nagpicture-picture. Napakaganda naman talaga ng lugar. Napaka-detailed na mga structure. Pati yung mga design. At nung palabas na nga kami, makikita mo tong saying nila. Living through this store, you are such a beautiful person. Ang sabi, charot! Napakaganda naman talaga ng view. Hinimas pa nga ng mga Becky yung tiyan ng Buddha. Once daw kasing hinimas mo yan, Buddha is granting you a sign. Nag-taxi na nga ulit ang mga Becky papunta dun sa may premium outlet. Kahit pwede naman lakarin. Shoota, Becky, sobrang init ng panahon. Kaya naman kumuha na lang kami ng taxi para di mga rag. Love. Wala pang 10 minutes tong rides namin. At nandito na kami sa Lotte Premium Outlet. Diretso na nga sana kami sa mall. Pero nakita ni Baby tong outlet na maliit. May mga Nike, Lacoste, Adidas, at kung ano-ano pang branded na items. Kaya naman pinuntahan namin kahit napakainit. Pinasok nga namin at in fairness napakamura. Ang daming Nike items. May mga Lacoste at Nike shoes. At may mga Jordan shoes pa. Meron ding mga Lacoste shirts, sweatshirts, at t-shirts. Ito nga yung napili ko. At saka itong green. After nga namin mabayaran, nagpunta na kami dun sa mismong outlet. Lacoste nga muna ang una namin pinuntahan. Shoota, Becky, siyempre isusure ko yung binili ko dun sa may outlet. Charot! Hanggang dito na nga lang muna ulit mga Becky. Dito pa rin tayo at magsha-shopping tayo. Salamat ulit sa pagsama. Annyeong! Love, love!